Then it really hit me. I'm on the moon. I'm on the moon. And the excitement, the wonder, the thrill, the adventure of it all. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga taong pumunta noon sa buwan ay nakadanas po ng mga hindi karaniwang pakiramdam na apektuhan ng kanilang pisikal na katawan. Damay din ng kanilang mentally at emotionally feelings. Kumbaga hindi talaga biro ang pinagdaanan nila. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tunay na nangyari? Paano sila nakarating sa buwan at paano din sila nakabalik? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa katunayan, parang imposibleng isipin na ngayon na may mga tao noon ang kusang sumakay sa isang makina na may malaking chance na papatay sa kanila. Pero yun mismo ang ginawa ng mga astronaut ng Apollo mission. Sa mata ng mundo, isa itong dakilang tagumpay ng sangkatauhan. Pero sa likod ng mga kamera, bandera at palakpakan, isa itong napakadelikadong misyon na halos bawat segundo ay pwedeng mauwi sa trahedya. 12 tao na ang nakalakad sa buwan. Pero ang mas nakakagulat, bawat isa sa kanila ay sumakay sa isang spacecraft na kahit ang ilang engineer noon ay hindi rin sigurado kung talaga bang ligtas silang makakabalik. Dumaan sila sa matinding radiation na hindi pa gaanong naintindihan ng science noong panahon na yon. Lumapag sila sa isang lugar na walang hangin. Sobrang init sa araw, sobrang lamig sa dilim at kayang pumatay ng tao sa napakaraming paraan. At ang pinaka nakakatakot pa, kaunting pagkakamali lang, isang sirang wire, isang maliit na leak o isang maling computation lang. Pwede nang hindi sila makabalik sa Earth. Sa totoo lang, maraming dating astronaut ang nagsabing swerte rin ang dahilan kung bakit naging successful ang Apollo missions. Oo, magagaling ang engineers ng NASA. Pero minsan, pakiramdam nila noon ay parang ang buong proyekto nila ay nakadikit lang sa aluminum foil, tape at dasal. May ilang astronaut pa na bumalik na may permanenteng damage sa katawan. May ilan din na nagkaroon ng problema sa mata at puso pagkalipas ng maraming taon. At may ilan din hindi na talaga nakauwi. Ito ang kwento ng isa sa pinakamapanganib na misyon sa kasaysayan ng tao. At kung bakit hanggang ngayon, bago pa makarating kahit isang Apollo crew sa outer space, may 3 ng astronaut ang namatay. Noong January 27, 1967, nakasakay sina Gus Grissom, Ed White at Roger Chaffee sa Apollo 1 command module. Nasa ibabaw sila ng Saturn 1B rocket sa Cape Kennedy. Hindi pa ito tunay na launch, practice test pa lang. At ang mas nakakagulat, wala pang fuel ang rocket noong oras na yun. Pero sa loob ng capsule may isang bagay na hindi napansin ng marami noon. Puno ito ng pure oxygen. Sa una, parang normal lang iyon para sa NASA. Ginamit na nila ito sa Mercury at Gemini missions noon nang walang naging problema. Pero may isang malaking panganib sa pure oxygen environment. Kapag sobrang dami ng oxygen sa isang saradong lugar, kahit ordinaryong materyales lang, nagiging parang gasolina. Ang Velcro na simpleng pangdikit lang sana, biglang nagiging parang pulbura kapag nasunog. Ang aluminum naman, kayang magliyab. At kahit simpleng tela pa, pwedeng magliyab mula lang sa init ng wire. At yun nga ang nangyari. May isang spark mula sa sirang electrical wire. Maliit lang sana yun sa normal na sitwasyon. Pero dahil puno ng oxygen ang cabin, sa loob lang ng ilang segundo, kumalat ang apoy sa buong capsule. Biglang naging impyerno ang loob ng Apollo capsule. Sinubukan ng crew na buksan ang hatch, pero may isa pang malaking problema. Paloob kasi ang pagbukas ng pinto. At habang lumalala ang apoy, tumataas din ang pressure sa loob ng cabin. Dahil doon, halos imposibleng mabuksan ang hatch mula sa loob. Natrap ang 3 astronaut. Ayon sa investigasyon, maaring buhay pa sila ng around 15 hanggang 30 seconds habang nilalamon ng apoy ang capsule. Walang nakalabas kahit isa. At ang mas masakit pa, matagal nang nagrereklamo si Gus Grissom tungkol sa hatch na yon. Noon pa man sinasabi na niyang delikado ito kapag nagkaroon ng emergency. May isa pa siyang sikat na sinabi habang frustrated sa testing earlier that day. Ayon kay Gus Grissom, paano tayo makakapunta sa buwan kung hindi man lang tayo makapag-usap ng maayos kahit nasa 3 building lang tayo? At hindi niya alam, yun na pala ang isa sa mga huling araw ng buhay niya. Ang huli nilang narinig mula sa capsule ay mga sigaw. Hindi pa nagsisimula ang Apollo moon missions noon, pero nakapatay na agad ito ng tao. Dahil sa trahedyang yon, napilitan ng NASA na baguhin halos buong design ng Apollo spacecraft. Pinalitan nila ang hatch. Ginawa nila itong palabas ang bukas para mabilis mabuksan kapag emergency.
Tinanggal nila ang maraming madaling masunog na materyales sa loob ng cabin at iniwan nila ang paggamit ng pure oxygen habang nasa launch pad pa lang. Pinalitan nila ito ng halo ng oxygen at nitrogen hanggang makarating sa orbit. Sa madaling salita, ang pagkamatay ng Apollo 1 crew ang naging dahilan kung bakit naging mas ligtas ang mga sumunod na misyon. Sina Gus Grissom, Ed White at Roger Chaffee, sila ang literal na nagbayad ng presyo para mabuhay ang future Apollo astronauts. Hanggang ngayon nakaukit pa rin ang kanilang pangalan sa Launch Complex 34, ang lugar kung saan nangyari ang sunog. At matapos ang trahedya, hindi na muling ginamit ang launch pad na yon. Pagdating naman sa Saturn V rocket, hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinakamakapangyarihang machine na nagawa para sa tao. Halos 36 stories ang taas nito. May laman itong halos 6 million pounds ng fuel. At ang lakas ng thrust nito, parang more than 80 Hoover dams na sabay-sabay umaandar. Pero ang hindi masyadong sinasabi sa documentaries, bawat Apollo astronaut literal na nakaupo sa ibabaw ng isang napakalaking chemical bomb. Ang first stage ng rocket ay puno ng kerosene at liquid oxygen. At kapag nagkamali ang mixing ng mga ito, pwedeng sumabog ang buong rocket na parang maliit na nuclear weapon. Sa kabila pa nito, ayun mismo sa ilang engineers noon, kapag nagkaroon ng malaking failure ang Saturn V rocket, halos zero ang chance na mabuhay ang crew. Ibig sabihin, kapag sumabog ang rocket, wala na talaga. Sa karamihan ng posibleng aksidente, walang totoong escape plan ang mga astronaut. Oo, may tinatawag silang launch escape tower. Ito yung maliit na tower sa ibabaw ng command module na kayang hilahin palayo ang capsule kapag sumabog ang rocket sa unang bahagi ng launch. Sa theory, pwede nitong iligtas ang crew. Pero sa realidad, hindi pa ito nasusubukan sa totoong emergency habang may tao sa loob. At pagkatapos ng ilang minuto mula sa launch, wala na silang backup plan. Kapag may nangyaring mali sa kalagitnaan ng pag-akyat, bahala na sila sa buhay nila. Sa madaling salita, ang buong Apollo program noon ay parang malaking sugal gamit ang totoong buhay ng tao. At minsan, sobrang lapit talaga nilang mamatay. Katulad ng nangyari sa Apollo 12, habang paakyat ang rocket palabas ng atmosphere ng Earth, biglang tinamaan ito ng kidlat, hindi isang beses, 2 beses. Sa loob lang ng ilang segundo nagkagulo ang electrical systems ng rocket, nag-offline ang guidance computer, nawala ang ilang critical data sa cockpit at halos mawalan ng control ang mission. Sa mission control nagpanik ang maraming engineer dahil hindi nila agad alam ang gagawin. Pero may isang batang flight controller na nagngangalang John Aaron, 24 years old lang siya noon. At sa gitna ng kaguluhan, may naalala siyang lumang test anomaly mula pa noong 1 taon. Bigla niyang sinabi sa crew, switch SCE to AUX. Ang problema, halos walang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa ng switch na yon. Kahit ang commander ng Apollo 12, hindi rin sigurado. Pero dahil wala na silang choice, pinindot niya pa rin. At himalang bumalik online ang systems. Biglang naging stable ulit ang mission. Kung nagkataon daw na absent si John Aaron nung araw na yon, malamang tapos agad ang Apollo 12 sa loob lang ng first 2 minutes ng launch. At yun pa lang, wala pa sila sa pinakamapanganib na parte. Dahil kapag nakaalis ka na sa atmosphere ng Earth, doon talaga nagsisimula ang tunay na panganib. May invisible shield kasi ang Earth. Isa itong magnetic field na humaharang sa karamihan ng harmful particles mula sa space. Lahat ng tao sa Earth, buong buhay silang protected ng shield na yon. Pero ang Apollo astronauts, sila lang ang mga taong totoong nakalabas sa protection na yon. Nung tumawid sila palabas ng magnetosphere ng Earth, direkta silang na-expose sa isang bagay na halos wala pang lubos na nakakaintindi noon. At ito ang galactic cosmic rays. At hindi ito ordinaryong radiation lang. Ang mga cosmic ray na ito ay mga atomic particles na bumibiyahe halos kasinbilis ng liwanag. Pinaniniwala ang galing ang ilan sa mga ito sa pagsabog ng mga dying stars sa malalayong bahagi ng universe. At kapag tumama ito sa katawan ng tao, hindi lang simpleng radiation exposure ang nangyayari. Parang bala itong dumadaan sa laman. Pero ang bala kasing liit lang ng atom. Direkta nitong binubutas ang DNA, mga brain cells, heart muscle, pati optic nerves sa mata. Habang tahimik na bumibiyahe ang Apollo crews papunta sa buwan, may kakaiba silang napapansin. Kahit nakapikit sila, may nakikita silang mga flash ng liwanag. Minsan parang guhit, minsan parang maliit na pagsabog ng ilaw. May ilan pang nagsabing parang fireworks daw sa loob ng mata nila. At ang pinaka-creepy, hindi sila binalaan tungkol doon. Hindi rin alam ng NASA noon kung ano yon.
Kalaunan, napag-alaman nilang ang mga flashes na yon ay mismong cosmic rays na dumadaan sa mata nila. Literal na tumatagos sa eyeballs, retina, at loob ng ulo nila ang mga atomic particles na yon. Bawat flash na nakikita nila isang particle iyon na bumibiyahe halos kasing bilis ng liwanag habang bumubutas sa katawan nila. Ibig sabihin, habang nasa space sila, parang palagi silang binabaril ng invisible bullets na hindi nila makita at hindi nila mapigilan. Ayon sa Apollo 11 crew, nakakakita sila ng halos isang flash kada ilang minuto habang nagpapahinga. At dahil week-long ang misyon, umaabot iyon sa daan-daang particles na tumatagos sa utak at katawan nila. Ang mas nakakatakot, walang natural defense ang katawan ng tao laban sa ganitong klase ng radiation. Dahil sa buong history ng buhay sa Earth, hindi naman talaga kailangan yun. Lahat ng living creatures dito sa planeta, umaasa na laging nandyan ang magnetic shield ng Earth para protektahan sila. Ang Apollo astronauts lang ang mga taong totoong sumubok kung ano ang mangyayari kapag lumabas ka sa natural protection ng Earth. At habang papalapit sila sa buwan, mas lalo pang nagiging delikado ang lahat. Ang Lunar Module o mas kilala bilang LEM, ang spacecraft na ginagamit para bumaba mula orbit papunta sa surface ng buwan. At nakakagulat, isa ito sa pinakamarupok na sasakyang ginawa ng tao. Manipis lang ang katawan nito na gawa sa aluminum. Sa ibang parte, halos kasing nipis lang daw ito ng ilang pirasong aluminum foil na pinagsama-sama. Ayun pa sa ilang engineer, may mga bahagi raw na kayang butasin gamit lang ang lapis. Ganito ito kanipis. Ang kumpanya na gumawa nito, ang Grumman, tinanggal halos lahat ng pwedeng bawasan sa design para makatipid sa fuel. Bawat gram ng bigat, importante. Kaya lahat ng hindi absolutely necessary, tinanggal. At isa sa mga natanggal, karagdagang radiation shielding. Kaya habang nasa deep space ang mga astronaut, halos walang totoong proteksyon ng lunar module laban sa deadly radiation. Pati mga bintana nito, hindi ginawa para gumanda tingnan. Triangular ang shape dahil mas maliit yon at mas magaang. Wala ring totoong upuan habang pababa sila sa buwan. Nakatayo lang ang astronaut sa descent dahil dagdag bigat daw ang seats. At mas shocking pa, walang toilet ang lunar module. Pati landing gear nito, sinadya talagang madamage kada landing. Dinisenyo itong mag-collapse ng kaunti para ma-absorb ang impact. Ibig sabihin bawat paglapag sa buwan, may permanent damage agad ang sasakyan. Kung ginawa iyon sa normal aircraft dito sa Earth, malamang hindi papayagang lumipad ulit. Pero sa Apollo mission, normal lang yun. At habang nasa ibabaw sila ng buwan, may isa pang panganib na kayang pumatay sa kanila agad. Solar flares. Kapag nagkaroon ng malaking solar eruption habang nasa lunar surface sila, tapos agad ang misyon. Walang warning, walang bunker, walang shield. Sa loob lang ng less than 1 hour, pwedeng makatanggap ng deadly radiation dose ang dalawang astronaut sa loob ng LEM. At alam yun ng NASA, kaya araw-araw nilang minomonitor ang araw habang may Apollo mission. At sa totoo lang, swerte lang talaga sila. Sa loob ng halos 3.5 years ng Apollo missions, walang malaking solar storm na tumama habang nasa labas ng magnetic shield ng Earth ang crew. Dahil kung nangyari iyon, malamang may mga astronaut na namatay sa buwan. May isang solar storm noong August 1972. Nangyari ito 4 months matapos bumalik ang Apollo 16 at 4 months bago lumipad ang Apollo 17. At ayon sa mga pag-aaral, kapag tinamaan ng ganoong klaseng solar storm ang astronauts habang nasa lunar surface, wala silang chance mabuhay. Hindi teknolohiya ang nagligtas sa kanila noon, kundi timing. At habang papalapit naman sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa Sea of Tranquility noong July 20, 1969, biglang nagsimulang mag-error ang onboard computer. Lumabas ang mga code na 1201 at 1202. Sa madaling salita, sumusobra na ang trabaho ng computer. Parang naghahang na ito dahil overloaded. Sa Houston, isang 26-year-old engineer na si Steve Bales ang kailangang magdesisyon agad. May halos 15 seconds lang siya para piliin kung itutuloy ba ang landing o ipa-abort ito. At sa sobrang pressure ng moment na yon, pinayagan niyang magpatuloy ang landing. Pero hindi pa doon natapos ang problema. Habang pababa ang Eagle Lunar Module, napansin ni Neil Armstrong na direktang papunta sila sa isang napakalaking boulder field. Parang football stadium daw ang laki ng area. At ang mga bato, kasing laki ng sasakyan. Kapag tumama sila roon, malamang crash agad. Kaya kinuha ni Armstrong ang manual control. Habang naghahanap siya ng ligtas na landing spot, patuloy namang bumababa ang fuel. At habang buong mundo ay nakatingin sa television, unti-unting nauubos ang natitirang oras nila.
Nang tuluyang lumapag ang Eagle sa buwan, halos 17 seconds na lang ang natitirang fuel. 17 seconds, kaunting delay pa. At kailangan na nilang i-abort ang misyon. Kapag lumampas pa siya sa safe fuel limit habang pilit naghahanap ng landing area, pwede silang bumagsak at sumabog sa surface ng buwan. At habang nangyayari lahat iyon, may nakahanda ng speech ang White House para sa posibilidad na hindi sila makabalik. Inaprubahan na mismo ni President Richard Nixon ang emergency speech na isinulat ni William Safar. Ang title nito, In Event of Moon Disaster. Ang laman ng speech, para sa sitwasyong maiiwan sina Armstrong at Aldrin sa buwan hanggang mamatay. Unti-unti silang mauubusan ng oxygen o pagkain habang nakikinig ang buong mundo. At mas nakakatakot, muntik talaga itong mangyari. Sa isa pang Apollo mission, nagkaroon ng sirang breaker switch na kailangan para mapagana ang ascent engine ng lunar module. Kapag hindi gumana ang engine, hindi sila makakaalis sa buwan. Permanenteng stranded sila roon. At alam mo kung paano nila inayos? Gamit lang ang felt tip pen. Literal na ipinasok ng astronaut ang marker pen sa sirang socket para magkaroon ng contact ang switch. At himalang umandar ang engine. At dahil doon, nakauwi sila sa Earth. Ganyan kadelikado ang Apollo missions. Minsan, hindi advanced technology ang nagligtas sa kanila, kundi improvisation, duct tape, at sobrang swerte. Sa totoo lang, parang buong Apollo program ay nabuhay lang dahil sa kakayahan ng tao na mag-improvise habang may emergency. Minsan hindi advanced computers ang sumalba sa kanila, kundi mabilis na pag-iisip habang ilang segundo na lang bago mangyari ang sakuna. At walang misyon ang mas nagpapakita nito kundi ang Apollo 13. Dapat sana, ito ang third mission na magpapalapag ng tao sa buwan. Pero sa halip, naging isa ito sa pinakamapanganib na survival stories sa kasaysayan ng space exploration. Habang nasa halos 200,000 milya mula Earth ang spacecraft, biglang sumabog ang isang oxygen tank. Sa isang iglap na pinsala ang command module at ang simpleng moon mission naging desperate fight for survival. 3 astronaut ang natrap sa kalawakan sa loob ng 4 days. At ang mas masama, napilitan silang tumira sa lunar module na ginawa lang para sa 2 tao. Ibig sabihin, sobrang sikip, kulang sa resources, at unti-unting nauubusan ng malinis na hangin. Isa sa pinakamalaking problema nila noon ay carbon dioxide. Habang humihinga ang crew, tumataas ang level nito sa cabin. At kapag sumobra, unti-unti silang malalason habang buhay pa. May carbon dioxide scrubbers naman ang lunar module para linisin ang hangin. Pero may isang malaking problema. Hindi tugma ang shape ng filters mula sa command module. Magkaiba ang design. Parang sinusubukan mong ipasok ang square object sa bilog na butas. At kung hindi nila maayos iyon, mamamatay silang lahat. Kaya ang ginawa ng NASA engineers sa Houston, nag-isip sila ng improvised solution gamit lang ang mga bagay na meron ng crew on board. Plastic bag, kartong galing sa flight plan cover, at duct tape. Habang nasa kalawakan, sinusundan ng astronauts ang verbal instructions mula sa Earth para gumawa ng sariling adapter. Parang DIY project pero nakasalalay ang buhay nila. Tinawag nila itong mailbox at himala. Gumana ito. Nalinis ulit ang hangin sa cabin. Pero kahit naligtas sila roon, hindi ibig sabihin ligtas na sila. Habang tumatagal, sobrang lumalamig ang loob ng spacecraft. Bumaba ang temperature sa around 3 degrees Celsius. Halos nagyayelo sila sa loob para makatipid sa natitirang power. Bawasan din nila ang pag-inom ng tubig. At dahil doon, grabe ang dehydration ng buong crew. Nagkaroon pa si Fred Heist ng kidney infection na tumagal ng ilang linggo matapos silang makabalik sa Earth. Samantala, si Jack Swigert naman ang command module pilot na last minute lang na isama sa mission dahil na-expose sa German missiles ang original crew member. Manumanong nagko-compute ng navigation corrections. Walang advanced calculator. Gumamit lang siya ng slide rule at wristwatch habang halos patay ang karamihan ng systems ng spacecraft. At habang dahan-dahang lumulutang ang sasakyan sa kalawakan, pilit nilang hinahanap ang paraan pauwi. At sa huli, nakabalik sila. Pero ayon mismo kina Jim Lovell, Fred Heist at Jack Swigert, hanggang ngayon nagugulat pa rin sila na nabuhay sila sa misyon na yon. Kalaunan tinawag ng NASA ang Apollo 13 bilang isang successful failure. Pero may isang bagay na madalas nakakalimutan ng mga tao sa phrase na yon. Pare-pareho lang halos ang systems ng lahat ng Apollo missions. Parehong oxygen tanks, parehong design, parehong teknolohiya. Ibig sabihin, anumang Apollo mission pwedeng maging Apollo 13. Hindi aksidente ang tanong, kundi kailan lang talaga ito mangyayari. At kahit matapos nilang malagpasan ang lahat ng yon,
may isa pa silang huling kalaban, ang pag-uwi sa Earth dahil ang pagbabalik mula sa buwan, isa rin sa pinakamapanganib na parte ng buong misyon. Kapag pumapasok ulit sa atmosphere ang Apollo capsule, umabot ito sa higit 24,500 miles per hour. Sa sobrang bilis nito, halos nagiging apoy ang hangin sa paligid ng capsule. Ang air sa harap ng spacecraft ay sobrang naiipit hanggang maging plasma, isang superheated gas na umaabot sa around 2,700 degrees Celsius. Mainit iyon enough para tunawin ng bakal. Ang tanging protection lang nila, isang heat shield na unti-unting nasusunog habang bumabalik sila sa Earth. Dinisenyo itong mag-burn layer by layer para ilayo ang init sa capsule. Pero may catch, kapag mali kahit kaunti ang angle ng pagpasok nila sa atmosphere, patay sila. Kapag masyadong matarik ang angle, masusunog ang capsule. Kapag naman sobrang mababaw, tatalbog sila palabas ng atmosphere parang batong tumama sa tubig. At kapag nangyari iyon, maanod sila pabalik sa space hanggang maubusan ng oxygen. Sobrang liit lang ng tamang entry path. Ayon sa ilang engineers, parang sinusubukan mong magpasok ng sinulid sa basketball hoop mula 100 miles away, habang madilim at habang nasusunog ka. At habang nasa pinakamainit na parte ng re-entry, ang capsule, may isa pang nakakatakot na nangyayari. Nawawala lahat ng communication dahil sa plasma sa paligid ng spacecraft, nabablock lahat ng radio signals. Sa loob ng ilang minuto, walang ideya ang mission control kung buhay pa ba ang crew o tuluyan nang nag-disintegrate ang spacecraft. At sa loob naman ng capsule, nakikita ng astronauts ang naglalagablab na orange at pink na plasma sa labas ng bintana. Parang nasa loob daw sila ng giant furnace. At sa mga sandaling iyon, wala silang magawa. Hindi sila makahingi ng tulong. Hindi sila makapagbago ng direksyon. Kailangan lang nilang umasa na tama ang calculations at hindi sila masusunog habang pauwi sa Earth. Sa mga sandaling iyon habang bumabalik sila sa Earth, wala silang ibang magawa kundi maghintay. Maghintay kung kakayanin ba ng heat shield ang sobrang init. Maghintay kung magigising pa sila pagkatapos ng radio blackout at maghintay kung makakauwi pa ba sila ng buhay. Pero kahit ang mga astronaut na nakabalik, hindi ibig sabihin walang naging kapalit ang pagpunta nila sa buwan dahil may mga epekto na hindi agad nakikita. Noong 2016 may isinagawang pag-aaral si Dr. Michael Delp mula sa Florida State University. Sinuri nila ang sanhi ng pagkamatay ng mga Apollo astronauts na nakapunta sa deep space at ikinumpara nila ito sa mga astronaut na hanggang low Earth orbit lang at sa mga astronaut na hindi kailanman lumipad at may isang nakakagulat na resulta. Ang Apollo astronauts, ang tanging mga taong tunay na nakalabas sa magnetic protection ng Earth ay namatay dahil sa cardiovascular disease ng higit 4 times kumpara sa ibang astronauts. At ang mas kakaiba, hindi nakita ang parehong epekto sa mga astronaut na umiikot lang sa Earth orbit. Ayon sa study, posibleng ang deep space radiation ng dahan-dahang sumira sa mga cells ng blood vessels nila. Hindi bigla ang damage, kundi mabagal, unti-unti, at maaaring inabot ng dekada bago tuluyang lumabas ang epekto. Si Alan Shepard, ang unang American sa space at ikalimang taong nakalakad sa buwan, namatay dahil sa leukemia noong 1998. Si Jim Irwin naman ng Apollo 15, nakaranas na ng heart arrhythmia habang nasa buwan pa lang. At isang taon matapos bumalik sa Earth, nagkaroon siya ng unang heart attack. Noong 1991, namatay siya sa final heart attack sa edad na 61. Si Ed Mitchell ng Apollo 14 naman, pumanaw noong 2016. At si Neil Armstrong, namatay dahil sa complications mula sa heart surgery noong 2012. Hanggang ngayon pinagdedebatehan pa rin ng mga scientist kung coincidence lang ba ang mga ito o epekto talaga ng radiation sa deep space. Mahirap daw magbigay ng final conclusion dahil napakaliit lang ng sample size. 24 lang na tao sa buong history ang tunay na nakalabas sa low Earth orbit at 12 lang ang nakalakad sa buwan. Masyadong maliit ang bilang para makagawa ng siguradong sagot. Pero isang bagay ang sigurado, ang 12 moonwalkers na yon nakaranas ng mas matinding deep space radiation kaysa kahit sinong tao bago o pagkatapos nila. At anuman ang naging epekto nito sa katawan nila, doon natuto ang science. Pero hindi lang katawan ang naapektuhan ng Apollo missions, pati isip. At minsan, yun ang mas mahirap sukatin. Pagbalik ni Buzz Aldrin sa Earth, nahulog siya sa matinding depression at alcoholism. Kalaunan isinulat niya na mas mahirap daw ang pagbalik mula sa buwan kaysa sa mismong pagpunta roon. Dahil matapos niyang makita ang Earth mula sa kalawakan, parang naging maliit at walang saysay ang maraming bagay dito sa mundo.
Si Charles Duke nakaranas din ng parehong pakiramdam sa loob ng maraming taon. At si Edgar Mitchell naman, nagkaroon ng matinding spiritual at psychological experience habang pauwi mula sa buwan. Ayon sa kanya, parang naramdaman daw niya ang koneksyon ng buong universe. Ginugol niya ang natitirang buhay niya para subukang maintindihan ang experience na iyon. Kalaunan, umalis siya sa NASA at nagtayo ng institute para pag-aralan ng consciousness at isip ng tao. Sa madaling salita, ang mga taong naglakad sa ibang mundo, bumalik sa Earth na parang may bahagi nilang naiwan doon. Parang hindi na sila lubusang bumalik sa dating buhay nila. Dahil ang totoo, nakapunta sila sa lugar na hindi talaga ginawa para sa tao. Hanggang ngayon naaalala ang Apollo bilang isang dakilang tagumpay. At totoo naman iyon. Pero madalas, ang version lang na naririnig ng karamihan ay iyong malinis na kwento. Mga bandera sa buwan, mga footprints, mga golf balls na pinukpok ni Alan Shepard. Iyon ang version na itinuturo sa school. Pero ang totoong kwento, 24 na tao ang literal na sumakay sa apoy papunta sa isang vacuum na halos walang nakakaintindi noon. Pumunta sila sa isang batong hindi pa napupuntahan ng tao, gamit ang spacecraft na halos gawa lang sa manipis na aluminum at improvised engineering, habang tumatagos pa rin ang radiation sa mga mata at katawan nila. Ang totoong kwento, may mga astronaut na nakitang masunog ng buhay ang mga kaibigan nila bago pa nagsimula ang program. At ang totoong kwento, ang dahilan kung bakit may nakabalik na 12 moonwalkers mula sa buwan ay dahil lang walang maling nangyari sa maling oras. Walang solar flare na tumama sa maling araw. Walang critical switch na nanatiling sira ng ilang minuto pa. Walang sunog na nagsimula habang nasa deep space sila. Sa madaling salita, nakalusot lang tayo. 12 tao ang nakalakad sa buwan at himalaring nakabalik silang lahat. At sa susunod na subukan ulit ng tao na lumayo sa Earth, hindi na pwedeng umasa lang sa swerte. Hindi na sapat ang manipis na lunar module. Hindi na sapat ang improvised fixes gamit ang pen at duct tape. Mas magiging maingat na ang susunod na generation ng spacecraft. Dahil ngayon, alam na natin ang bagay na hindi pa alam ng Apollo missions noon. Ang buwan ay hindi simpleng destination lang. Isa itong lugar na pwede kang payagang bumisita. At kung gugustuhin nito, pwede ka rin itong hindi pauwiin.